Hindi lamang siya basta-basta makukulong, ipapadala siya sa Alcatraz, ang pinakamahigpit na seguridad na bilangguan sa buong mundo. Ang Alcatraz ay nasa isang maliit na isla sa gitna ng karagatan, na nangangahulugang kahit na makatakas ang isang bilanggo sa mga pader ng bilangguan, ang tubig mismo ang magiging pinakamalaking hadlang. Dito, walang paraan para makatakas. Kaya ang mga pinakamapanganib na kriminal sa mundo lamang ang nakakulong dito. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang reputasyon ng bilangguan na ito ay malapit ng masira, dahil ngayon, sa loob ng Alcatraz ay si Frank Morris, isang lalaking nakatakas na mula sa bilangguan ng maraming beses. Maging si Morris ay medyo hindi mapakali sa pagkakataong ito, dahil ang lugar na ito ay nasa ibang antas. Isang gwardya ang lumapit sa kanya at sinabing, maligayang pagdating sa Alcatraz. At doon mismo, nagsisimula ang totoong kwento. Biglang tumunog ang isang kampana, at automatikong bumukas ang lahat ng pinto ng selda. Tinatawag ng mga opisyal ang mga bilanggo palabas. Napakahigpit ng disiplina rito. Dapat sundin ng bawat bilanggo ang mga patakaran, panatilihin ang kalinisan, at bumalik sa kanilang mga selda sa tamang oras. Lahat ay nakasuot ng parehong uniforme, pumila para sa almusal. Nakaupo sa tapat ni Morris ang isang bilanggo na nagngangalang Litmus. Sa oras ding yun, isang mapanganib na bilanggo na nagngangalang Wolf ang nagsimulang mang-asar kay Morris. Lahat ng nasa bilangguan ay natatakot kay Wolf, kinokontrol niya ang ibang mga bilanggo at maraming kasong panghahali ang isinampa laban sa kanya. Ang lugar na ito ay puno ng pinakamalala sa lahat. Humingi ng pagkain si Litmus kay Morris, at iniabot ni Morris ang kanyang plato. Ngunit nang tumingin si Morris sa ilalim ng mesa, napagtanto niyang hindi kumakain si Litmus, nagpapakain siya ng daga. Nang gabing iyon, dinala ng isang gwardya si Morris upang makipagkita sa warden. Sinabi sa kanya ng warden, alam kong matalino ka, napakatalino, ngunit wala itong kahulugan dito. Maraming katulad mo ang dumating at umalis, at wala ni isa ang nakatakas. Ipinaliwanag niya ang mahigpit na mga patakaran. Ang mga bilanggo ay tumatanggap lamang ng mga bisita minsan bawat 2 buwan, at kung nais lamang ng warden na payagan ito. Ang warden ay walang awa. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay humahantong sa matinding parusa. Binalaan niya si Morris, huwag mo nang isipin ang pagtakas, kung ayaw mong mawasak at mapahamak. Habang paalis, tahimik na ninakaw ni Morris ang nail cutter ng warden. Itinago niya ito sa loob ng isang libro. Kinabukasan sa banyo, sinubukan muli ni Wolf na guluhin si Morris. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Morris. Sinunggaban niya si Wolf at binugbog ito ng husto. Di nagtagal, inatasan si Morris na magtrabaho sa library, kung saan niya nakilala ang isang senior inmate na kilala bilang English. Nagsisilbi siya ng habang buhay na sentensya para sa pagpatay sa 2 lalaki, at ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay dito. Alam niya ang bawat sulok ng bilangguan at bawat sikreto nito, alam din niya ang tungkol sa laban ni Morris kay Wolf. Binigyan ni English si Morris ng mga libro para ipamahagi sa mga selda. Kalaunan sa bakuran, nakilala ni Morris si Doc, isang artist na gumugugol ng kanyang oras sa pagpipinta. Si Doc ay isang mahinahon at disenteng lalaki, na nakapiit sa Alcatraz ng maraming taon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang sining. Sinabi nito na ang isang lugar na katulad nito ay maaaring magpabaliw sa sinuman. Kaya't ang pagpipinta lamang ang nagpapanatili sa kanya na maging normal. Nang tumingin sa itaas si Morris, nakita niya muli si English. Lumapit siya sa kanya, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan nito. Sinenyasan sila ni English na pabayaan siya. Naupo si Morris, at agad na sinabi ang nasa isip niya. Nang sinabi nito na kung tutulungan niya ba siyang makatakas, natawa si English. Hindi lang ito isang bilangguan, ito ang aming libingan. Ang tanging paraan palabas ay maging isang bangkay. Kahit na umakyat ka sa mga pader, umiwas sa mga gwardya, at kahit papaano ay makalabas, pipigilan ka ng karagatan. Ngunit determinado si Morris, aalis siya dito anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, ipinaalam sa kanya ng isang opisyal na siya ay nakatalaga sa trabahong karpintero, na kumikita ng 50 sentimo kada oras. Agad na sumang-ayon si Morris, iniisip na baka makahanap siya ng mga kagamitang magagamit para makatakas. Kinabukasan, tinanong ni Morris si Litmus tungkol sa isang paraan palabas. Casual na sinabi ni Litmus, madali lang, ang bawat selda ay may ventilation, patungo ito sa bubong. Pagkatapos ay lumakad siya palayo ng nakangiti. Tahimik na binalaan ni Doc si Morris, dahil paparating na si Wolf. Biglang inatake ni Wolf si Morris gamit ang isang kutsilyo, ibinalot ni Morris ang kanyang Amerikana sa kanyang braso at lumaban. Sinubukan ng isang gwardya na mamagitan, ngunit inatake rin ni Wolf ang gwardya.
Dahil dito, lumala ang sitwasyon. Nagsimulang magpaputok ang isang gwardya na nasa watchtower, noon lamang natigil ang kaguluhan. Napagtanto ni Morris ang isang mahalagang bagay, may mga gwardya kahit saan, kahit sa itaas. Kapwa sina Morris at Wolf ay itinapon sa D-block, isang madilim na selda ng pagpapahirap, kung saan ang mga bilanggo ay ikinulong sa ganap na kadiliman magdamag. Pagkatapos ng 2 linggong kadiliman, sa wakas ay naibalik na siya sa kanyang selda. Nagpadala si Litmus ng sulat gamit ang kanyang alagang daga, maligayang pagbabalik. Di nagtagal, isang bagong bilanggo na nagngangalang Charlie ang inilagay sa tabi ng selda ni Morris, mabilis silang naging magkaibigan. Isang araw, habang nag-iinspeksyon, binisita ng warden ang selda ni Doc at nakita ang kanyang mga ipinintang larawan, kasama ang isa sa ipininta ay ang kanyang sarili. Ngumiti siya, ngunit kinabukasan, inutusan niyang itapon ang lahat ng mga ipinintang larawan ni Doc, na lubos nitong sinira si Doc. Ang pagpipinta ang tanging kaligayahan niya. Pagkatapos, binalaan ni Morris ang isang gwardya, sinabi nitong bantayan si Doc, dahil posibleng saktan nito ang kanyang sarili. Ngunit hindi ito pinansin ng gwardya. Kalaunan, habang nagtatrabaho sa pagkakarpintero, palihim na may inilagay si Doc sa bulsa ni Morris. Pagkatapos, sa isang nakakakilabot na sandali, pinutol niya ang 3 sa kanyang sariling daliri gamit ang palakol, sumisigaw na kung hindi ako makakapagpinta, hindi ko kailangan ang mga daliring ito. Kinaladkad siya ng mga gwardya, at nang tingnan ni Morris ang kanyang bulsa, ito ang parehong bulaklak mula sa pinta ni Doc. Kinolekta ni Morris ang pinutol na daliri ni Doc, inilagay ang mga ito sa isang kahon, at galit na sinabi sa gwardya na ibigay ito sa warden. Kinabukasan, habang nakaupo sa kanyang selda, napansin ni Morris ang isang ipis na gumagapang papasok sa air vent. Doon niya naintindihan na may paraan para makalabas. Kalaunan, nagalit si Morris nang kinumpirma ni English na nawalan ng karapatang magpinta si Doc, na naging dahilan ng kanyang sitwasyon. Sa almusal, tinanong ng warden si Morris tungkol sa pagsuporta kay Doc. Pinabayaan lang ito ni Morris at umupo, kung saan nakilala ang 2 magkapatid na sina John at Clarence. Kinakausap niya sila na parang matagal na niya silang kilala, dahil kilala niya silang talaga. Sila ay bahagi ng kanyang gang sa ibang bilangguan. Ngayon, na magkasama na ang 3 matatalinong bilanggo, nagsimula na ang plano sa pagtakas. Unti-unti nang nagkakahugis ang plano. Nang hapon ding iyon, dumating ang nobya ni Charlie upang bisitahin siya, habang sa parehong oras, nakilala ni English ang kanyang anak na babae. Sa sandaling nakita ni English ang kanyang anak, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Lumaki siya nang wala siya, at na-realize niya na namiss niya ang buong pagkabata nito. Sa kabilang banda, nakatanggap si Charlie ng nakakasirang pusong balita. Kritikal ang kondisyon ng kanyang ina, at sinabi ng mga doktor na baka mayroon na lamang siyang ilang buwan na nalalabi. Doon may nagbago sa loob niya. Ngayon, gusto na rin niyang tumakas mula sa Alcatraz. Nang gabing iyon, lumapit si Charlie kay Morris at sinabi, "Kung may pinaplano ka, sasama ako." Kinabukasan, pinulong ni Morris sina Charlie, John at Clarence at ipinaliwanag ang plano. Sinabi niya sa kanila na bawat selda ay may air vent na patungo sa bubong, at dahil nakatayo ang bilangguan sa maalat na hangin ng karagatan, humina ang mga dingding sa paglipas ng panahon. Ibinunyag niya ang nail cutter, at sinabi na nagsimula na siyang maghukay. Kung dahan-dahan nating huhukayin ang dingding, mararating natin ang bubong at makikita natin ang lugar, malalaman natin kung paano tumakas. Nagpahayag ng pagkabahala si John, paano kung mapansin ng mga gwardya na wala kami sa aming mga selda sa gabi. Ngumiti si Clarence at sinabing sagot ko yan. Ipinaliwanag niya na mayroong barbero na makakapagbigay sa kanila ng buhok. Gagawa sila ng mga dummy head at ilalagay sa kanilang mga kama, para isipin ng mga gwardya na sila ay natutulog. Ngunit mayroon pa ring isang malaking problema. Ang karagatan. Lumingon si Morris kay John, sinabing hindi ba't nagtatrabaho ka sa clothing department? Pilitin mong makakuha ng mga kapote. At nang gabing iyon, nagsimula na sila. Pero ang nail cutter ay masyadong maliit. Napakabagal at masakit ang paghuhukay sa semento. Nahirapan si Morris, at nasugatan pa ang kanyang mga kamay. Pero patuloy siyang nagtrabaho, dahan-dahan na pinalalaki ang butas. Kinabukasan sa tanghalian, naisip ni Morris na kailangan niya ng mas magandang gamit. Habang tinitingnan ang kanyang kutsara, may naisip siya. Sadyang pinadumi niya ang kanyang kutsara sa pamamagitan ng pagkuskus nito sa kanyang sapatos, at humingi ng pamalit sa gwardya. Walang nakitang kainahinala ang gwardya at pumayag. Habang nagpapalitan ng kutsara, nilibang ni John ang gwardya, at palihim na kumuha si Morris ng 2 kutsara, itinago ang isa sa kanyang bulsa. Kinagabihan, dumating si English na may dalang mga libro.
Tinanong siya ni Morris kung mayroong kagamitan sa welding sa kulungan, agad na naintindihan ni English. Nagpaplano pa rin si Morris na tumakas kaya muli niya itong binalaan. Pero hindi alintana ni Morris. Kinabukasan, nakipagkasundo si Morris kay Litmas. Tulungan mo ako, at papakainin ko ang iyong daga araw-araw. Sumang-ayon si Litmas at palihim na ibinigay sa kanya ang mga posporo ng gabing iyon. Tinanggal niya ang hawakan mula sa nail cutter, binali ang kutsara, at ginamit ang mga posporo upang painitin at pagdikitin ang mga ito, na lumikha ng isang matalim na panukol. Nang gabi ding iyon, nagsimula siyang maghukay sa paligid habang nagbabantay si Charlie. Ngunit habang nagbabantay, aksidenteng nakatulog si Charlie. Isang gwardya ang lumapit, sa kabutihang palad, dumating si English sa tamang oras at nilibang ang gwardya. Nagising si Charlie na nagpapanik, ngunit nakalimutang sumipol. Sa halip, may nahulog siya. Agad na naintindihan ni Morris ang senyales, tinakpan ang vent, at tumalon sa kama. May naamoy na nasusunog ang gwardya, at nagtanong tungkol dito. Kalmadong sumagot si Morris, "Kung kayo po ay naandyan sir, sino ang maglalakas loob manigarilyo?" Ang gwardya, na bahagyang na-flatter, ay umalis. Nang makaalis siya, nagtanggal pa si Morris ng semento, ngunit napagtanto niya na ang vent ay nakakabit sa pamamagitan ng mga tornilyo. Sa sumunod na ilang araw, sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon si Morris, palihim niyang itinatapon ang nahukay na semento. Sa panahon ng paggawa ng karpinterya, nagnakaw siya ng isang matalim na piraso ng metal. Nag-aalala si Charlie tungkol sa metal detector, ngunit may kumpiyansang sinabi ni Morris, "Ako ang bahala dito." Sa labasan, tumunog ang detector. May isang piraso si Morris sa kanyang kamay na kinumpiska. Ngunit ang hindi alam ng gwardya ay nagtago si Morris ng pangalawang piraso sa kanyang sapatos. Ginamit niya ito upang putulin ang grill ng vent. Ngayon ang susunod na hakbang, mga dummy head, bawat miyembro ay nagambag. Nakakuha si Charlie ng pintura mula sa isang gwardya sa pamamagitan ng pagpapanggap na gusto niyang gumawa ng sining. Nangolekta si John ng buhok mula sa barbero, dinurog ni Morris ang semento hanggang maging pulbos, hinahalo ito sa tubig at papel, at maingat na gumawa ng makatotohanang dummy head. Gamit ang pintura at buhok, halos magkamukha ito ng isang natutulog na tao. Isang gabi, nagpasya si Morris na subukan ang ruta ng mag-isa, pagkatapos ay gumapang sa tunnel. Maingat na umakyat sa mga tubo, narating niya ang bubong. Ngunit may problema, isang bakal na grill ang hamarang sa huling labasan, at napakataas nito para maabot. Samantala, nagbabantay si Charlie nang lumapit ang isang gwardya at tinanong siya, "Bakit ka nagpipinta ng ganito kagabi? At bakit ang aga naman matulog ni Morris?" Kinakabahan na sumagot si Charlie, pagod siya sa trabaho. Biglang nabitawan ng gwardya ang kanyang baton at napansin ang kakaiba sa buhok ni Morris. Inabot niya at hinawakan ang buhok, at sa eksaktong sandaling iyon, tahimik na bumalik si Morris sa kama, kaswal na nagsalita. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Morris ang sitwasyon. "May paraan palabas, ngunit kailangan natin ng 2 tao para makarating sa grill. Sabi ni John, handa na ang ventilation ko, sasama ako mamayang gabi." Nang gabing iyon, pareho silang nakarating sa bubong. Binuhat ni John si Morris, at hinawakan ni Morris ang grill. Ngunit ito ay welded at matibay. Ang tanging paraan para matanggal ito ay sa pamamagitan ng drill. Kinabukasan habang nasa klase ng musika, napansin ni Morris ang isang maliit na bentilador, nagdulot ito ng isa pang ideya. Sinabihan niya si Charlie na nakawin ito. Itinago ito ni Charlie sa kanyang instrument box, at nagawang makalusot sa inspection. Pagbalik sa selda, nagtrabaho si Morris ng ilang oras, at sa wakas ay ginawang pansamantalang drill machine ang bentilador. Nang gabing iyon, umakyat sina Morris at Charlie at sinimulang mag-drill ng metal rod. Malakas ang ingay. Nagsimulang lumapit ang mga gwardya, at nang naputol ni Morris ang isang bar, nawala ang ingay, at umalis ang mga gwardya. Ngayon ay handa na ang lahat. Malinaw na ang daan, at nakatakda na ang plano. Nagpasya silang tumakas Martes ng gabi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tahimik na inilagay ni Morris ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Doc sa mesa. Napansin ito ng warden. Lumapit siya at tiningnan ang bulaklak, at walang pag-aalanlangan ay dinurog ito sa kanyang kamay. Binago ng sandaling iyon ang lahat. Nawalan ng kontrol si Litmas at sinugod niya ang warden. Pero bigla siyang bumagsak sa kalagitnaan ng pag-atake, dahil inatake siya sa puso sa oras ding iyon. Nang makita ito ni Morris, lalong nag-alab ang kanyang galit. Nang gabing iyon, pumunta si English sa kanyang selda dala ang ilang libro. Tiningnan siya ni Morris at sinabing gusto kitang batiin sa huling pagkakataon. Agad na naintindihan ni English, wala siyang sinabi at tahimik na umalis.
Ngunit pagkatapos, may ganap na hindi inaasahang nangyari. Biglang dumating ang warden upang inspeksyonin ang selda ni Morris, halos parang may nagsumbong sa kanya. Nataranta si Morris, dahil ang mga buwan ng pagpaplano ay malapit nang masira sa loob ng ilang segundo. Nagutos ang warden ng isang buong paghahanap. Sinimulan ng mga gwardya ang pagtingin sa bawat pulgada ng selda. Ngunit hindi gumawa ng simpleng plano si Morris, gumawa siya ng perpektong plano. Kahit nang ilipat ng gwardya ang maleta na nakalagay sa tapat mismo ng lagusan, walang natuklasan. Dahil tinakpan na ito ni Morris ng isang perpektong angkop na pekeng dingding na karton. Natapos ang paghahanap, at wala silang nakita. Umalis ang warden, ngunit sinabi ng isang gwardya na buong gabi nag-uusap sina Morris at Charlie. Sumagot ang warden na may kakaiba. Sinabi nito na bukas ay palitan ang selda ni Morris. Kinabukasan sa almusal, lumapit muli si Wolf kay Morris at sinabi, ngayong gabi ay mamamatay ka. Ngunit bandang hapon, sinubukan muling atakihin ni Wolf si Morris. Sa pagkakataong ito, hamarang si English at pinigilan siya. Kahit si English ay gustong magtagumpay si Morris. Nang gabing iyon, nagsimula ang plano. Sina Morris, John, Clarence at Charlie ay dapat na magkita sa bubong sa pamamagitan ng kanilang mga vent. Ngunit nang bumalik si Charlie sa kanyang selda, nanaig ang takot. Nakaupo siyang mag-isa sa dilim, at nagpasya siyang hindi sumama. Samantala, gumapang sina Morris, John at Clarence sa kanilang mga vent at nakarating sa bubong. Naghintay sila ngunit hindi dumating si Charlie. Pagkatapos ng mahabang panahon, napagtanto nila na hindi na siya darating. Kaya nagpasya silang magpatuloy nang wala siya. Maingat na lumabas ang tatlo sa bubong, nagtatago mula sa mga searchlight, at nakarating sila sa gilid ng gusali. Balik sa selda, biglang naramdaman ni Charlie ang pagdagsa ng tapang. Nagsisi siya ng husto, kaya nagmadali siyang pumasok sa vent at umakyat sa bubong. Ngunit huli na ang lahat. Nag-iisa siya kaya hindi niya maabot ang labasan. Samantala, bumaba sina Morris, John at Clarence gamit ang mga tubo, nakarating sa lupa. Iniiwasan ang mga gwardya sa tore, naglakad sila patungo sa huling bakod. Isa-isa nilang inakyat ang bakod, at nakalabas sila ng malaya mula sa Alcatraz. Tumakbo sila patungo sa karagatan ng mabilis hanggat kaya nila. Pagdating sa baybayin, inilabas nila ang mga ninakaw na kapote at sinimulang palabuhin ang mga ito, gamit lamang ang kanilang hininga. Sa wakas, handa na ang pansamantalang bangka. Itinulak nila ito sa tubig at nawala sa madilim na karagatan. Kinabukasan, sinimulan ng isang gwardya ang regular na inspeksyon. Tila normal ang lahat hanggang sa makarating siya sa selda ni Charlie. Nakatayo roon si Charlie na parang multo, tahimik na sinisisi ang sarili. Pagkatapos ay tiningnan ng gwardya ang selda ni Morris. Nang makita siyang natutulog, nairita siya at pumasok. Hinawakan niya si Morris sa buhok para gisingin. Ngunit habang hinihila niya ito, natanggal ang ulo nito at nahulog ito sa sahig. Natigilan ang gwardya, napagtanto na wala na si Morris. Nagsimulang tumunog ang mga alarma sa buong bilangguan. Sinimulan ng warden ang isang buong paghahanap, ngunit wala sila sa loob. Kaya lumipat ang paghahanap sa karagatan. Tumanggi ang warden na maniwala na nakatakas sila, iginiit nito na nalunod sila. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang nakaligtas ang mga bilanggo. Sapat ang kanilang lakas, tinawid nila ang karagatan at ngayon ay humihinga ng malaya sa kung saan mang lugar. Si Frank Morris ay nakilala sa buong mundo bilang isang henyo na nakatakas sa Alcatraz. At isang taon lamang matapos ang insidenteng ito, isinara ang bilangguan ng Alcatraz. Dahil wala ng garantiya na wala nang makakatakas. At sa isang lugar, sa kabila ng walang katapusang karagatang iyon, tatlong lalaki ang sa wakas ay namumuhay sa buhay na kanilang pinaghirapan. Ito ay ang kalayaan.